May ilang estratehiyang pwedeng gawin ng gobyerno para mapauwi sa Pilipinas si Saldico ayon sa isang international law expert. Ang pinakamabilis daw dyan ay deportation. Pero pwedeng maging komplikado kung may Portuguese passport nga si Ko. Nakatutok si Mariz Umali. Republic. At isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Ngayong sinisikap ng gobyerno na mapauwi sa bansa si dating Congressman Zaldico para harapin ang kanyang mga kaso kaugnay ng anomalya sa flood control projects, gaano nga ba kahirap itong gawin gayong wala namang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic? Ayon sa international law expert na si Attorney Mike Tew, isang diretsyo at pinakamabilis na paraan daw ay deportation. This is a sovereignty question. It's a non-national of the country who is entering the country and is not documented and has no right to be there. No, so especially if there is no passport, which is the most critical requirement apart from the visa. Nagiging mas komplikado lamang daw ang sitwasyon kung talagang may hawak na Portuguese passport si Ko. It will be complicated if Portugal will intervene because it has a right to protect its national. May dalawa siyang pwedeng argue na malaki. Yung una is violation of his private life, Article 8 ng European Convention. Bukod pa ito sa kung ano man ng nasa Portuguese Constitution. Ang isa pang maaaring gamiting argumento ni Ko para mapigilan ang kanyang deportation, Yung hindi siya pwedeng i-deport kung ang pupuntahan niya na bansa ay ipa-persecute siya or may torture na mangyayari. So, mataas talaga yan na standard. Hindi yan agad nami-meet kasi even the European Court nag-distinguish siya sa mga cases na torture yung aabot dun sa level na defined under the European Convention na talagang it goes to the dignity of a person versus certain mistreatment. So, I think malabo ito umabot sa napakaseryosong allegation. sabi ni Attorney Tew, mahirap daw gamitin ang political asylum bilang depensa. Mahirap din yun kasi kailangan yun political persecution. Hindi naman ito persecution kasi may mga kaso siya. So, pinoprosecute siya but hindi siya pinapersecute for his political opinion. He has to be persecuted for his political opinion. Wala naman siyang political opinion. Ang pangalawa namang senaryo para mapauwi ng bansa si Ko ay sa pamamagitan ng mutual legal assistance at diplomasya sa paglutas ng issue. Ayon kay Tew, karaniwang nagkakaisa ang mga bansa dahil sa prinsipyo ng pagkakapantay-pantay ng mga estado sa international law. So states really respect each other because in international law, magkapantay sila. They are equal in status. So if walang rason ang isang estado kung saan matatagpuan yung tao dahil hindi siya citizen or national, so walang rason na protektahan siya more than the usual due process, then irerespeto niya yung kanyang kapantay na estado na nanghihingi ng tulong, in this case the Philippines. Pati ang mga medical reasons ay hindi raw itinuturing na malaking hadlang kung may kakayahan namang tugunan ito sa Pilipinas. Posible rin ayon kay Tew na gamitin ng gobyerno ang UNCAC o United Nations Convention Against Corruption kung saan kapwa signatory ang Pilipinas sa Czech Republic. Nakasaad dito na maaaring magtulungan ang mga estado sa mga investigasyon at proceedings na may kinalaman sa korupsyon. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.